Hi guys! Hi mga ka-Shopee sellers! I'm CJ Altonaga again as your accountant for today, and I will be teaching naman ngayon yung 1701Q third quarter for our mixed income earners na nag-opt ng 8%. Pero nung nakaraan kasi yung old sellers, ngayon naman is our new sellers na nag-registered between July 1 to September 30 lang tayo. Disclaimer tayo, accountant is not all no basis. Sometimes we tend to forget and miss something. If so, let me know in the comments. This video was created November 2024. Any regulations, revenue regulations, BIR regulations after this date may affect the computation. So, hindi na to magiging reliable. So, watch out for the new regulations. So, this is your guide only, not your actual filing. For mixed income earners, non-VAT opted for 8% to. So, for sellers naman to na registered between July 1 to September 30 or yung mga new natin, mga new sellers natin. So, sino nga ba si mixed income earners? Si mixed income earners ay ang ating both, ang nakalagay dyan is both earning, compensation income, and income from business or practice of profession shall be subject to the following taxes. So, si compensation is yung salary yan. Salary natin as employee. So, rate prescribed, ito yung subsection is the graduated income tax rate. So, si salary natin, matik subject na talaga siya sa ating graduated income tax rate. So, kapag tayo ay business or ating practice or profession, pwede tayong mag 8%, hindi ko nababasahin, or pwede tayong mag graduated income tax rate. Pero kapag lumagpas na talaga sa 3 million, 3 million kasi yung threshold, but threshold natin is matik na talaga na graduated ang kukunin mo. Hindi ka na pwedeng maging 8%. So, 1701Q, kung may ganito kayo sa ating COR or BIR 2303 o yung ating Certificate of Registration, matik na kailangan nyong magpasa. So, first quarter on or before May 15, second quarter, August naman. So, ngayon ay third quarter. Sino si third quarter? Si July, si August, si September. So, kailangan natin siyang mapasa on or before November 15. So, what you need is yung BIR offline natin. Double check for the latest BIR website. Sales report from Shopee or yung books nyo, kung ano yung mga nakalagay sa books nyo. Remember, 8% lang tayo. So, sales ang mahalaga sa atin. So, si BIR form 2303, ay 2303, BIR form 2307 or withholding tax, kapag withhold kayo ni Shopee, ni Lazada, or ni online platform na inyong withholding tax, dapat makaka-receive kayo ng 2307 kay Shopee. So, BIR, alpha list, data entry, and validation if you have 2307. So, kung wala, hindi nyo na ako kailangan. So, paano nga ba yung computation natin ng ating 8% for our mixed income earners? Sorry. So, si sales, gross sales siya for new sellers is yung product subtotal less, ang pwede lang natin i-less sa kanya is seller, discounts, and rebates, less yung refunds. O, tatanong na naman, lagi nang tinatanong kung kasama ba yung commissions ay dinededuct. Hindi po kasama. It's considered expenses ang commissions ni Shopee. Mga platform fees ay kasama sa commission ni Shopee. So, ang pwede lang is seller na discount, tsaka mga refunds. Okay? So, ang gross sales nyo, ang kukunin is from registration date to September 30. So, ito, basahin nyo na lang. So, hindi ko na siya papahabain. So, gross sales, referring to total amount of money, ganyan. So, pero kung gusto nyong malaman pa kung ano yung mga kasali sa sales, kung ano pwedeng i-deduct kay sales, panoorin nyo tong YouTube tutorial video na in-explain ko doon kung ano-ano yung mga sales. So, scan nyo na lang to or yan. Hanapin nyo doon sa aking playlist ng ating online selling na BIR filing.
So, how to summarize sales in Shopee natin? Meron tayong accrual and cash basis. Pero laging tinatanong, ano ba talaga, accrual or cash basis? Base dun sa RR or Revenue Regulation ni BIR na 3/2024, it should be accrual basis. So, kayo na lang bahala kung paano nyo isa-summarize, kung ano yung tingin nyong mas tama para sa inyo. Pero, dapat nyong panindigan at alam nyo dapat kung bakit ganun yung pinili nyo. So, ayun. So, tapos na tayo sa sales. Dito na tayo sa ating non-operating income. So, non-operating income or other income not registered as primary business. Like, again, itong mga computation natin nito is for business income. Hindi natin isasama yung compensation natin dito. Purely business income lang tong i-report natin sa ating 1701Q. So, as primary business, kunyari, ang business mo ay online selling, kung merong excess na shipping fee tapos nag-affiliate ka na commission, pwede mo siyang ilagay as non-operating income. So, ano pa? So, kapag 250 ka, ay pag mixed income earner ka, ayan, wala siya, zero. Kaya hindi ko na siya nilalagay dyan. So, allowable reduction from gross sales lang siya if, nakalagay naman if purely self-employed individuals or professionals tayo. Kapag mixed income earner, hindi yan applicable. Yung 250 na yan, di applicable for our mixed income earners. So, ayan. Ito na yung number 58. Note, total 2307 for the third quarter. Kapag nagpasa ka ng sworn, BMB or exempt from tax ka, wala kang 2307. If only one, kunyari kay shopping lang, pwede mo nang reference yung 2307 alone. Pero kapag multiple yung 2307 mo, kunyari may Shopee, may Lazada, and TikTok, so gagawa ka sa South. Yung total sa South, dapat yun yung parehas dito sa number 58A. So, sample tayo na agad. So, sample natin, nag-registered tayo ng August 15. So, ano kukunin natin? Para save sa akin, August 15 to 31. So, nag-start ako ng August 15. Registered date ko to 31. Ito yung sales. Tapos, buong September. Ibig sabihin, September 1 to 30 natin yan. 74,000. Yun na. So, ang total ko for the third quarter is 122,271. So, again, kapag new seller ka, kung kailan ka lang nag-register, yun lang yung required na i-report as sales. Pero kayo, kung gusto nyo i-report yung mga previous sales nyo, pwede rin naman. So, pero ang required lang is yung from the date of operation or the registration. So, ito yung 2307 na sample natin, no? So, meron tayo dyan total na 44,725. So, hindi talaga siya tugma dito sa ganyan. Yan. Kasi gross remittance siya, ganyan. So, ayan. So, ito yung ating sales, yung as computed natin kanina. Tapos, itong 1,990 is yung ating 2307 for this quarter. So, mapapansin nyo, wala tayong allowable deductions kasi nga, mixed income earner tayo. So, 8% ang ating tax rate. So, 122,000 times 8% is 9,781.68. Then, lilas natin, kasi ito is advance payment natin kay BIR na kinuha ni Shopee. So, si Shopee yun na yung nagbigay kay BIR neto as advance payment. So, meron na lang tayo dapat na babayaran na 7,791.76. So, tapos na tayo sa computation. Dapat ito yung lalabas natin na sa ating EBIR forms later. So, syempre, download nyo muna and install yung EBIR forms offline natin. So, nag-upload din ako ng ating how to download using na yung bago nating new BIR website. Kasi yung mga nakaraan, meron ding BIR website na ibang tutorial ko naman yon. So, ito yung bago nating tutorial. So, dito nyo rin makikita kung ano yung latest version na ating EBIR forms. So, ang pinaka-latest sa nakita ko nung nakaraan is 7.9.4.2. Ayan. So,
Yan, ilalagay nyo lang yung inyong mga details dito. Hindi ko na muna nilagay kasi para hindi na tayo. Siyempre, privacy din. Then, ang pipili, da-drop down mo lang tong menu na to. Pagka drop down mo yan, hahanapin mo itong 1701Q V2018. Remember na may V2018 yung ating gagamitin kasi yun yung latest version ng ating 1701Q sa ating EBR forms offline. So, ayan. Kapag na-select mo na yan, click mo lang tong fill up. Ayan. So, mapupunta na tayo dito ngayon sa ating first page ng ating, ayan, page 1 ng ating 1701Q na version natin na 2018. So, ano ba ang gagawin natin for the year 2024? Then, third quarter tayo dito. Tapos, amended yung return ba niya? No. Then, dapat ito ay meron as single proprietor. Tapos, mixed income earner tayo na 8%. So, tapos yan. Tapos, lagyan nyo na itong date of birth. Yan. Tapos, punta na tayo sa ating second page. Si second page naman ay ito. Dito ka sa schedule number 2, maglalagay 8% tax rate. Tapos, ilalagay mo lang yan, sales. Then, tingnan nyo, dahil mixed income earner tayo, automatic na nag-gray out na ang ating number 52 kasi 0 na talaga siya. Hindi siya editable. So, ayan, nag-automatic na, compute na yan. At ito na lang ilalagay mo. So, itong previous quarter, wala ka naman yan kasi kare-register mo lang. So, 0 lang dapat siya. So, ito, remember na for this quarter, ang ilalagay mo for this quarter. So, itong 58, number 58, 58A. So, ito siya, 1990. So, tama ba tayo ng computation? Tama naman. Nag-round off lang ng round up lang. Yan, 7,792 yung kailangan nating bayaran. Yan lang siya. Then, dito sa ating first page ulit, nasa page 1 ulit tayo, no? Ayan na siya. Makikita nyo na same lang naman yung kailangan mong i-double check lang. Tapos, same lang naman ang kailangan niyang bayaran. So, ayan. To validate, ito, kiklik mo lang to kapag titingnan mo to check if the form is ready na mag-submit and no missing details for the form. Kapag nag-validate yan, ibig sabihin wala nang missing details sa ating form. So, tapos, kiklik mo tong edit kapag gusto mong mag-edit after ng validation. Click mo yung save para ma-save yung file in case kung ano man mangyari, at least nakasave ka na. So, print. To print the form to PDF or the paper. Then, submit final copy to online submit the form. So, kailangan mo tong i-submit final copy kapag ready ka na or eto na talaga yung ipapasa mo. So, hindi magiging valid ang iyong 1701Q sa EBR forms offline hanggat hindi mo siya sinasubmit sa online. So, double check mo muna yung details ng form before clicking the final copy. Once submitted kasi, hindi mo na siya may edit. So, kung gusto mo i-edit na click submit mo na, gagawa ka ng panibago as if bago. Then, ilalagay mo lang dun sa number 3. Nagtatanong doon kung amended ba, ilalagay mo lang yung yes. So, ayan. Ito yung marireceive mo, tax receipts confirmation. So, ito dapat ay magiging 3. So, hindi pa ako nakakapag-submit, kaya ganyan pa yan. So, ayan, no? Kapag magpe-payment through bank ka, over the counter, dalhin mo tong mga to. Kasi yun yung mga hinihingi. Ayan. So, kasi kapag may 2307 ka, kailangan mo i-download and install yung AlphaList data entry ni BIR. So, paano nga ba siya i-download and install? Ayan. Naggumawa rin ako ng video na separate na dan. Tapos, iscan nyo na lang to. Ayan. During
or after ng EBIR natin na submission, create tayo ng south file. Dapat ma-secure natin yung encrypted.file. So, paano siya? Nagawa din ako ng separate video. So, sineseparate video ko na lang para hindi tayo paulit-ulit. And sa mga video tutorial ko, tsaka para isahan na lang, para mabilisan na lang. Yan. So, scan nyo na lang kung gusto nyo malaman kung paano yung south. So, kung wala naman kayong 2307, you may skip this. Hindi nyo na to kailangan. So, after securing natin ng encrypted.file, so, send natin via email siya. So, ano yung kukunin natin? Yung latest natin na ginawa. So, ito yung kasi yung latest ko na ginawa nung nag-tutorial ako niyan. So, ito yon. So, 09 yung ating September na third quarter. So, yung AlphaList data, ito yung email natin. Email draft, yan. So, saan natin siya isi-send? Kay esubmission@bir.com. So, ito yung to niya. Kasi nakalagay. So, ito yung subject. Then, ito yung body ng ating email. So, syempre, dapat wag kakalimutan i-attach ang ating ito yan. I-attach ang ating .file. Encrypted .file. So, yan, kung may encrypted .file, i-attach mo siya. Tapos ito, lalagay mo lang kung ano yung mga details mo or details ng ipapasa mo kay kay taxpayer. Kay taxpayer to. Kasi baka may iba sa inyo na kumukuha ng client. Ganyan. So, ito lang siya. So, after nyan, si e-submission magre-reply. May first reply siya, dapat. Ayan. Ito yung first reply niya. Pero hindi pa yan yung valid na submission mo. So, parang sinisecure lang niya na na-receive niya na. Pero hindi pa siya valid. So, ito na yung e-submission validation report. Ito matagal tong mag-reply. Kaya dapat ma-send yun na kung gusto nyo ipasa din itong e-submission validation report. So, ayan. Due of submission of AlphaList 15 days after the 1701Q due date or November 30. So, steps natin ng filing, fill in the form. Yan, 17 offline. After the informations were filled in, click validate. Tapos, before nyo i-submit final copy, before, make sure lang na yung EBIR forms and SOUT are the same. So, ito, 1990, parehas siya na 1990 sa SOUT. Ito si SOUT, ito si EBIR forms natin. So, ayan, dapat parehas silang dalawa. Okay? So, after all information in EBIR forms ay na-double check, pwede na natin submit final copy. Then, isend natin sa ebirforms.gov.ph. Attach the encrypted file from the Alpha folder. Pay the tax if there are tax payable. So, may mga nagtatanong din ng ating EAFS. So, another topic siya kasi medyo magulo yung kung paano siya kung sino-sino ang magpapasa sa EAFS natin. So, hindi kasi lahat applicable na ipapasa yung EAFS. Yan. So, reminder natin, file and pay 1701Q, third quarter on time, which is on or before November 15. Submit natin yung SOUT. Kung meron kayong 2307, again, kung meron kayong 2307, tsaka lang kayo magsasubmit ng SOUT. So, 15 days siya after ni 1701Q. So, meron tayong questions from previous videos from @Chester Salazar, no? Tama naman po na kapag kaka-register ko lang noong July po, 0 po yung total taxable income. So, mixed income earner ang ang video na kinomentan niya. So, hindi po. Ang third quarter natin ay July to September 30. So, ang sales dapat is from registration date mo to September 30 ang taxable income. So, sorry, basta, sales natin is from kung kailan ka nag-register to the September 30, kung new seller ka. So, from Xiangmi. So, ma'am, ano po ba ang ibig sabihin ng amount
of income payment sa 2307, iba po ito sa merchandise subtotal sa income statement. So, ang amount of income sa 2307 ay gross remittance ng ni Shopee sa atin. Magkaiba ang gross remittance sa gross sales. So, magkaiba ang merchandise subtotal. Si gross sales ay merchandise subtotal. At si gross remittance ay yung naibawas na yung ating mga commission fees. Yan. Sana mapansin from at Gail Marteja. Question lang po yung commission, discount, rebate, kasama po siya i-declare sa sales kay BIR. So, kung sa sales po ang usapan, hindi po siya dinededuct, bawal po siyang i-deduct. Ang dinededuct lang natin sa sales ay ang ating discounts, seller discounts, at mga refunds natin. So, pero kung expenses po ang usapan, pwede siya as operating expenses as long as graduated income tax ang napili mo. Pero kung 8%, no. Okay? So, ayun lang. Thank you again sa pakikinig. Medyo mahaba lagi ang ating 1701 Q. So, kung nakatulong po ako sa inyo, please like, share, and subscribe. Please watch the ads kung meron man. Salamat po. Thank you and God bless. Our YouTube channel is Alt plus F Travel. Thank you.